Hallelujah! Isang mapagpalang araw po ng pananambahan sa ating lahat. Tunay nga na papuri sa pangalan ng Diyos, the name Jesus, to be glorified above all. Kaya nga bigyan po natin ng pamagat ang kanyang salita na maihahayag sa araw na ito, God's honor above all. Sumandali nga po tayong manalangin. O Diyos, Ama na dakila, salamat. Pagkat muli sa araw na ito, nais mo, Diyos Ama, na tunay nga mapakinggan namin ang iyong tinig. Na sa araw na ito, Diyos, nais mo, na patuloy, Ama, na ihayag ang iyong kalooban sa bawat anak mo na nagnanais na pakinggan ang iyong tinig. Sa bawat anak mo na nagnanais, Ama, na tunay nga na may bigay ang kapapurihan na tunay nga na karapat-dapat na sa iyo lamang namin iniaalay. Kaya Ama, patuloy na patubayan mong iyong lingkod, langasan mong aking labi na ako'y maghahayag, hindi sa gara ng aking sariling salita. Pag gusto, Diyos Ama, mga salita na kinasihan mo, salita na nais mo, Diyos Ama, parigan na pahatid para sa mga anak mo na umiibig sa iyo. Kaya Ama, sa araw na ito, tulungan mo kami to have the full concentration. Magi sa aming mga kapatid online, salamat Diyos Ama sa iyong pagpapala, parigan Ama, for a good internet connection. At tunay nga, O Diyos, Ama, na sila din naman kung paano namin tinatanggap ang iyong salita on-site. Even them online, bless them, Father God, as they receive your word in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Kayo po'y aking binabati ng isang mapagpalang araw po ng pananambahan. Na sino po dito ang nagagalak na siya ay nakapagtagumpay sa araw na ito? Parang ayaw nyo Okay, tunay nga na kailangan po natin na taglayin ang kagalakan sa tuwing tayo po ay tunay na patuloy na inihahayagan ng Diyos ng kanyang salita. Alam niyo po, sa pagkakataon ng salita niya ay naihahayag, this is the time that God wants to speak to us. Ito ang araw, ito ang panahon, ito ang pagkakataon na nais ng Diyos na mangusap sa atin. Hallelujah! Kaya nga, we have to be ready to receive God's word. Kailangan natin ihanda ang ating sarili na tunay nga na ready tayo na tanggapin ang kanyang salita. Amen po ba? Kaya nga napakahalaga ng kahandaan. Kahandaan sa pisikal kasi nga kung puyat-puyat talaga, pasensyahan talaga sa mga bumiyahe ng gabi para lang makarating dito ay talagang mananalangin tayo ng iba yung kalakasan mula sa Diyos, kalakasan pisikal, kalakasan espiritual. Okay, parang lakas ng echo. Ayan. So, tunay nga na patuloy po na humingi tayo ng pagtulong mula sa Diyos. Sa likod niya yung echo. Nasa likod lang ng speaker. Okay. So, tunay nga na tayo po ay ninanais ng Diyos na hayagan niya ng kanyang salita. Pakilakasan na ulit. Na. Yung echo lang. Parang dalawa kaming nagsasalita Okay. So, tunay nga mo that we have to listen earnestly, ibig sabihin talagang may full attention na gusto mo talaga. Na hindi ka napipilitan, ayan na naman, nandito na naman sila pastor, kaya pahihirap na naman to kung gano'n ang isip mo, you cannot be blessed. Pero ang isip mo, normal po na sa lahat ng pagkakataon, we have challenges. Kasi kung pag normal lang ng normal ang buhay, di masaya. Tama? Pero pag mayroon talagang kailangan mong gawin, kailangan mo itong gawin. Kaya nga ang next challenge, kailangan natin bilis-bilisan ang ating mga kilos. Amen. Alam niyo po, sa Taytay, tsaka sa Taguig, talagang na-train kami bilis. Ang aming pastor doon, si Pastor na, asawa po ni Pastor Banji, pag sinabi niyang, let's go, at hindi ka pa nakakagayak, bahala ka sa buhay mo, let's go. Okay. Pag sinabi niyang, ito yung oras na ito, impunto, walang mintis, 00 start. Ayan. Kaya yun yung mga sabi ko nga, babalik pa rin sa amin as long as hindi pa namin kayo na-train at naituturuan ng mga bagay na dapat natin ikalalago, sa amin pa rin kung babalik ito. This is the accountability ng lingkod ng Diyos na kung paano kami tinuruan doon,
Ganon din naman na kami po ay tuturuan. And I'm so happy may mga notebook at ball pen. Kasi sabi ko, magsimula na makinig, hindi lang makinig, magsulat kasi nga we should not trust our listening lang. Huwag nating pagtiwalaan na nakinig tayo, okay na, kailangan po talaga meron tayong sinusulat. Pero syempre, paano naman yung talagang nasa oldies na, makinig ka lang. Okay, I'm sure may iwan. Pero sa mga able naman na nakakapagsulat, ay abay ba't hindi nyo gamitin ang inyong kamay at ang inyong mga mata, ang inyong lahat para matandaan. Paano kami natutunan, paano kami natuto na mag-preach? Nagsimula po talaga sa pagkokopya, the whole preaching. Actually, minsan pag ginagawa ko noon, kahit mga salita niyang binabanggit, sinusulat ko talaga, lalo yung mga main points. Hindi yung verse lang ang sinusulat. Ano yung sinabi talaga, isusulat mo. Kasi, paano ka matututong mag-preach kung hindi mo naman inaaral, paano ka mag-preach? Okay. So, mga gusto niyang mag-preach, kailangan, tignan nyo, yung natututong mag-preach, may notebook talaga siya. Okay. Kaya sa mga gusto, may paraan. Tama po? Amen. Sa may gusto, may kaparaanan. Sa may ayaw, maraming dahilan. Tama? Okay. Kaya nga po, sa araw na ito, ulitin ko, ito yung alam niyo po ba that the highest hour, already, sabi natin, ang worship is the highest hour, pero sa worship person na iyon, ang pinakamataas pa rin. Ito po yung pagkakataon na ang Diyos na sa atin ay mangungusap. Ako lamang ay speaker, ibig sabihin, katulad po ng speaker na yan, kung walang nagsasalita, walang lalabas na boses. Ibig sabihin, ako naman ay tunay nga nakakasangkapanan ng Diyos upang nga ang salita niya maihahayag, ito ay sa Kanya. Hallelujah. Ang Diyos natin ay higit sa lahat. God is above all. At kung siya ang pinakamataas sa lahat, ibig sabihin, He deserves all glory, honor, and praise. Ibig sabihin lamang sa Kanya dapat lahat ng kapapurihan, lahat ng karangalan, lahat ng pagrespeto, karapat dapat po siya sa lahat ng bagay na ito. Amen. Tunay nga na sa aspeto po ng pananambahan, we have to be careful to present ourselves. Kailangan natin pag-ingatan ang ating sarili, na ilakhad ang ating sarili na dapat maging karapat-dapat na tanggapin ng Diyos upang tayo po ay maging kalumuran niya. Amen po ba? Isa po sa lagi po nating basehan as a standard po of our worship, walang iba kundi sa aklat po ng John, chapter 4, verse 24. May, pwede na po hanapin dyan. John chapter 4, verse 24. Sabi dito, John chapter 4, verse 24. Okay, basahin po natin. Ang Diyos, sabayan niyo po akong basahin. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, let us be reminded once again na ang pagsamba na tinatanggap ng ating Diyos ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, this worship place and even sa mga places ng ating mga kapatid joining online must be filled with the Holy Spirit. Napunta na ba kayo sa isang lugar na hindi filled with the Holy Spirit? Subukan mo pumunta sa bar. Tingin mo, filled by the Holy Spirit o ibang spirit? Alcohol spirit. Okay? Tama. Pero iba ang lugar na puspos ng banal na spirito. Kaya nga, ang challenge palagi, fill your room. If you are worshiping in your room, fill that room with the incense of prayer. And yun nga yung lagi namin talagang utos sa mga kapatid namin
Talagang habilin, talagang paalala na punuin ang lugar na ito ng insenso ng panalangin. Kung mapapansin nyo, mula January, nung una tayong nanambahan, ngayon, ano ang nararanasan nyo sa tuwing tayo nananambahan? Nararanasan nyo ba yung pagaan na ng pagaan? Yung pinakaunang worship, ang hirap, ang bigat, ang sakit sa ulo. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi napapansin ko na gumagaan ng gumagaan. Ibig sabihin kasi every place must be sanctified. Ang bawat lugar must be allocated. Ibig sabihin, ilalaan natin sa Diyos at ito ay dapat para sa Diyos. Kaya tunay na sabi ko, hindi kaliligtaan at hindi kalilimutan ng Diyos ang bawat alay natin. Pupunta tayo dun mamaya sa spetong yun. But in worship, kailangan natin ang banal na spirito. Sa isang iglesia, kung walang malayang pagkilos ng banal na spirito, anong klaseng pananambahan ang meron na iyon? It's just like ritual. Parang gumagawa ka lang ng ritual para lang matapos. Sige! Kaya nga, sabi ko, ay tumigil-tigil kayo, pinag-uusapan kagabi, yung mabilisan daw na prayer. Para lang matapos yung naiset, kasi mga first-timer ba, na mag-lead ng prayer. Bilisan ko din, para matapos agad. Eh nung nag-pray, hindi ako tumitigil at nilalakasan ko para hindi siya matapos. Kasi nga, hindi pwede na basta-bastahin natin kung ito ay para sa gawain ng Diyos. Hindi po basta-basta. Sabihin ko sa inyo, kailangan natin subukan talaga na ibigay ang ating the best. At least nagawa mo ang the best. At kung kulang man, ang Diyos alam niya iyon na kailangan kanyang punuan, puspusin para ikaw ay maging sapat. Diba? At least nakapagtagumpay ka. Sabi ko, pag hindi pa talaga nakapagtagumpay ko, lagot talaga siya sa Diyos. Pero salamat, sabi ko sa'yo, iba ang nagtatagumpay. And when there is appointment, ibig sabihin, God wants to bless you. Sa bawat appointment, sa bawat panahon, pagkakataon, na pwede tayo makapaglingkod sa Diyos, ito po ay pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos the chance to be blessed. Pero kung ayaw mo, ibig sabihin, ayaw mo ng blessing. Ang tingin ng iba, dapat kailangan nakikita ko, dapat andyan yung cash. Cash lang bang blessing? Okay? Pero kailangan natin mabuksan sa big perspective. Ibig sabihin, God's perspective, ayon sa paningin ng Diyos, makita natin kung ano ang nais niyang pagpapala. A worship filled with the Holy Spirit, kailangan po natin iyan. Of course, dahil nga nagsisimula pa tayo, kaya nga sabi ko, hindi pa tayo sobrang strict at hindi namin pwedeng gawin iyon kasi nga nagsisimula, kumbaga baby pa dito po sa Pangasinan. Kaya nga kailangan natin mag-improve, naisip ko talaga, lahat tayo, kailangan natin mas umangat pa, ibig sabihin, mas gawin pa natin ang pinaka-the best kasi nga ang Diyos po ay nakatingin sa atin. Yung hindi pwede tayong mag-settle sa pwede na. Basta pwede na. Hindi eh. Kasi para sa Diyos, dapat the best. Okay. In spirit and in truth, ibig sabihin, kailangan na tayo po bilang isang iglesia ay tunay nga mananahan sa katotohanan. Kaya nga ang banal na spirito ay patuloy pong nagpapaalala sa atin sa katotohanan. At paano yun na pangyayari? Ito na po. Inihahayag sa atin ang salita ng Diyos na puno ng katotohanan. Saan ba natin matatagpuan ang katotohanan? Okay. Lumabas ka dyan, makinig ka sa mga sabi ng mga tao, sa tingin mo, buong katotohanan iyon? Okay. Ano ang intensyon ng mga salitang iyan? Kaya nga, saan natin mahanap ang puro na salita na nagbibigay buhay? In John chapter 6, verse 63, di ba? Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Sa John chapter 6, verse 63, sabi po dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Kaya nga kung mapapansin nyo,
Kapag kayo na po ay nagsimula, kung tayo na po ay nagsimula sa pagbabasa ng Biblia, nagsimula na tayong magseryoso talaga sa pakikinig ng salita. Once na tayo nga ay nagmintis, mararamdaman mo na ngayon ang pagkagutom. Mararanasan mo na parang kung may sakit. Ano ang senyales na tayo ay may sakit, di ba? Walang gana. Kaya sabi, how can we diagnose that we are spiritually sick kapag tayo spiritual na may karamdaman, kapag tayo po ay nawawalan ng gana para sa gawain ng Diyos? Nawawalan tayo ng, alam mo yung excitement, okay, sa pananalangin. Imbes na matuwa ka, magalak ka, nananalangin ka, sabi mo, panalangin na naman. Bible reading na naman. Ganun. Pero kailangan natin i-train. We have to train ourselves na kailangan, although mahirap siya, kailangan subukan. Kailangan subukan. Kasi pag hindi natin ginagawa, kailangan natin paglabanan. Kung ikaw kaya nga delikado, dati kasi nagpapakontest kami doon sa taytay ng Bible reading. Pero may part kasi na kapag naging contest na lang siya, nakatingin na lang sa price. Pero gusto po namin ni Pastor Raymond dito sa iglesia ito, wala po tayo sa contest, pero nandun tayo sa pagsunod. Normal na pagsunod. Na kahit hindi po iutos sa inyo, gagawin nyo pagkatunay nga na nauunawaan nyo ngayon na ang salita na nagbibigay walang iba kundi ang kanyang salita. Wala pong iba na tunay nga saan pa natin matatagpuan ang salita ng buhay, kundi sa salita lamang ng Diyos. Okay. Sa aklat po, makipagbukas kayo sa aklat po ng Hebreo, chapter 12, 28 to 29. Hebreo chapter 12, 28 to 29. Sabi po dito, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay apoy na tumutupok. Hallelujah. Ang nais po ng Diyos ay tunay nga na maibigay natin ang karampatang pagsamba sa Kanya. Para ang kalugod-lugod, okay, sa Kanya. May paggalang, okay, may pagkatakot. Pero yung pagkatakot na hindi yung nginig na nginig ka, takot na pero banal na pagkatakot. Na alam natin na kapag hindi natin siya susundin, sino pa ang pwedeng tumulong sa atin? Isipin nga natin, pag hindi natin kakampi ang Diyos, sino pa ang tutulong sa atin? Meron bang hihigit sa Diyos? Meron bang hihigit sa Kanya na pwede nating hihinga ng tulong? Maybe in this world, halimbawa kung malakas ka kay mayor, tapos pag-budget ka na kay mayor, pwede kang tumaas sa governor o kay congressman. Pwede kang tumaas sa senator na humingi ng tulong. Tama? Pero sa Diyos, meron po bang tataas sa Kanya? Okay? Kaya nga, ang pinakamahirap na estado ay tayo po ay magiging kalaban ng Diyos. Mahirap po yun. Okay. Kaya nga, sa English naman, in reverence. Ibig sabihin talagang pinaka-highest na deep respect to God. Okay. Pagsamba, pagrespeto. Alam natin ang salitang respeto. At maging tayo, tama po ba, nais din tayo may respeto. Tama? Ano ang pakiramdam natin pag tayo parang pakiramdam natin na babastos tayo? Okay lang ba sa kalooban? Or talagang maiinis ka? Pakipatay. Baka lumipad sa akin. Kaya ano lang. Hallelujah. Tunay nga na ang Diyos po natin ay tunay nga na makapangyarihan. At tunay nga na sa kalooban niya, tunay nga na nais na tayo po ay patuloy na makapagbigay ng karangalan sa Kanya. Hallelujah.
Kaya, yung pagsamba na ito, ang nais ng Diyos ay sambahin siya sa espiritu at katotohanan with the deepest respect na nais ng Diyos. Hallelujah! Pero sa tingin po ba natin, naibibigay na po ba natin ito? Kaya nga lagi ko sinasabi, kung may pagkukulang man tayo, kaya nga tayo humihingi ng tawad. But we have to try in this church na maibigay ang pagsamba na tinatanggap ng Diyos. Kasi walang silbi yung pagtitiis natin. Napakainit, tama? May iba ko dapat na gagawin, pero bakit tayo magsasakripisyo? Walang masasayang lahat. Oh, this effort will be in vain kapag hindi pala tinatanggap ng Diyos. Kaya yung mga offering, okay na binibigay natin kahit magbigay ka pa ng 1 milyon, kapag hindi natin nasunod ang prinsipyo ng Diyos, pag hindi natuwa ang Diyos sa atin, wala, hindi siya malulugod. Pero sabi ko nga, bakit ka sa selfie mo lamang ng balon na iyon, tuwang-tuwa ang Diyos, ibig sabihin, may hinahanap siya. Meron siyang hinahanap sa bawat isa na sumasamba sa Kanya. Kailangan po natin maging totoo sa ating pagsamba. Kailangan nating masigurado sa ating sarili na tunay nga na hindi tayo napipilitan sa paglapit sa Kanya. Understandable na nung una, nung tayo pinipilit-pilit pa, talagang hindi pa totoo. Pero kapatid, kapag tinanggap mo na ang katotohanan, kapag tinanggap mo na higit sa lahat, ang banal na Espiritu, ibig sabihin, the guidance of the Holy Spirit ay dapat natin na maranasan. Na tayo po ay makaunahan ng banal na Espiritu at tunay nga na siya ang manguna sa atin sa katotohanan. Hallelujah. Sa aklat po ng Leviticus, chapter 19, verse 23, makipagbukas po kayo sa akin. Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, pinakauna, Leviticus 19, verse 23, ang sabi po dito, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, 3 taon kayong hindi kakain. Be holy because I am holy. Verse 19, 2 and 3, hindi 23. Sasabihin mo sa buong sambahayan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong ama at ina, ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, ako si Yahweh na iyong Diyos. Hallelujah. Amen. Okay, magpakabanal. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay banal. Okay? Be holy because I am holy. Ibig sabihin, hindi po pwede na ibaba natin ang standard ng Diyos. Pero kailangan natin subukin na maabot ang pamantayan ng Diyos. And God's standard, sabi ko nga, is spirit and in truth. The next is holiness. Bakit tayo nagre-repent? Para lang pa ipakita na nagre-repent ako. Kaya nga in repentance, kailangan natin maging totoo. Na hindi mo dapat tinitignan yung kapatid mo, yung katabi mo, lalo na magkakilala lang kayo. Alam niyo ang kahinaan ng bawat isa. Yung magmami, alam niya ang mali ng isa, alam ko din yung mali mo. Pag tayo ay magtinginan sa mga, kami din ni Pastor Raymond, pag magtinginan lang kami sa mali ng isa't isa, pero alam niyo ba, kagabi sabi ko, parang alam, may inspiration ako, parang nag-aaway yung dalawa. Pero may inspiration akong gano'n. Tapos nung nalaman ko na bunggo, sabi ko sana mag-repent kayo kasi nag-aaway kayo kagabi. Pero pinigilan ko yung bunganga ko. Okay. Totoo pala talaga. Okay, kaya nga, in every sin kasi, there is a consequence.
Pero kailangan po natin talaga na andun man tayo, lalabas ang ating mga kahinaan. Pero tama po, ang palagi nating pipiliin ay magpakumbaba. Talagang magpatawad kasi alam mo, tinuro na sa inyo na kapag hindi tayo magpapatawad, saan ka nga pupunta? Hindi kami nanloloko. Kapag namatay ang isang tao na kahit may kaunting katiting na sama ng loob, anong tawag doon? Karumihan. At kung ikaw ay may karumihan dahil ayaw mo ngang magpatawad, ibig sabihin, hindi ka rin mapapatawad, marumi ka. God is holy. Ang Diyos ay banal. Anong karapatan mo na pumasok sa langit na ikaw din naman nagmamatigas, ayaw mong magpatawad? Ang Diyos nga, pinatawad tayo. Siya ang gumawa ng kaparaanan para ikaw at ako ay mapatawad. Paanong paraan? Ang Ama ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ikaw at ako, para sa akin, para sa iyo. Siya ay nag-suffer. Naghirap siya. Ilang palo ang nakuha niya. Ilang paghihirap ang tinanggap ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, para lang sa kaparaanan na maibubo ang kanyang dugo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, that by His blood, we are forgiven. Tapos tayo, kapag tayo napasaktan, itataas talaga natin. Don't worry kasi kami din naman ay nag-aaway talaga ni Pastor Raymond. Pag sinasabi ko may sakit ako, ibig sabihin nag-aaway kami. Ganun po talaga yun. There is a consequence. Kahit ang likod ng Diyos, hindi po excuse sa consequence ng kasalanan. Even King David, although siya ang pinakamalapit, pinakamalapit sa Diyos, sa puso ng Diyos, a heart like God. Pero bakit? Nung siya ay nagkasala, pinatawad siya ng Diyos, yes. Pero there is still consequence ng kanyang kasalanan. Anong nangyari? Sa unang anak nila ni Bathsheba, hinayaan ba ng Diyos na mabuhay yung bunga ng kasalanan na yun? Hindi. Patay. Umiyak si David, nag-ayuno siya, nag-put siya ng sackcloth, umiyak siya para mabuhay yung batang yon. Pero nung sinabing patay na, tumigil na siya sa panalangin. Pagkatapos yung nalaman na patay na yung anak nila ni Bathsheba, bunga ng kasalanan, tumayo na siya, naligo, kumain. Anong ibig sabihin nun? Tinanggap na ni King David na yun ang palo ng Diyos. Ang Diyos po, bilang ating Ama, siya po ay nagdidisiplina. Kaya, kung hindi rin tayo dinidisiplina ng Diyos, delikado. Tama? Kaya okay lang. Kunting palo ganun para magising. Para lang maipaalala na meron tayong Ama. And there is a greater consequence kapag tayo ay hindi pa rin napaalalahanan. Yung turo nga kahapon, ano nga nangyari sa pitong iglesia sa Pahayag chapter 2 and 3. Paulit-ulit the 7 churches sa Philadelphia, sa Ephesus, sa Sardis, sa Laodicea, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa tinig, ng banal na spirito. Kaya nga napakahirap, isa sa dahilan, isa sa gawa ng kaaway, ayaw niya tayo makinig. Isipin niyo ang inyong mga sarili. Anong estado ang meron tayo pag galit na galit tayo? Anong estado ang meron tayo pag punong-puno tayo ng pride? May chance ba tayo makinig? O biglang sarado? Kasi ang nanguna na sa atin, my pride, my mind, ako ang tama. Tama? Aminin na natin, kasama po ako. Ang gusto ng kaaway, ang paniwalaan natin ay sarili nating katuwiran. Tama po ba? Pero ang nais ng Diyos sa bawat isa sa iglesyang ito, magpakumbaba. Alam ng Diyos ng bawat isa ay may kahinaan.
Kaya nga andito ang kanyang salita. At bakit niya ipinapaalala? Dahil alam niya ang ating kahinaan. Alam niya na sa ating pagtahak, pwede tayong may tipkol. Alam niyo ba? Ano bang salita niyo sa may tipkol? Madapa, matalisod. Okay. Pwede tayong matalisod. Pero ang pinakamahalaga, kailangan nating bumangon. Kaya bangon. Okay. We do not dwell doon sa mistake. Pero paano mo ngayon, anong gagawin natin ngayon para maituwid? Kaya nga, God is a holy God. God is a holy God. At ang requirement niya sa atin to be holy. Pero hindi naman talaga kaya ng bawat isa na magpakabanal sa sarili nilang kaparaanan. Tama? Ayan, isipan pa lang, nagkasala na. Kaya nga, only by the Word of God na papasok sa ating sistema, sa ating espiritu, yun po ang magpapabanal sa atin. Ang banal na espiritu, ang banal na tugon ng ating Panginoon na siyang luminis sa atin, siya po ang nagpapabanal sa atin. And speaking sa pagrespeto, di ba? Tingnan nyo, ang kalooban din po ng Diyos ay tunay nga na igalang. Verse 3, di ba? Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Okay. Kalooban po ng Diyos iyon. Kaya nga sa mga anak na lumalapastangan sa kanilang mga magulang, be warned. You cannot be blessed. Sa totoo lang, maiksi talaga ang buhay ng mga tao na lumalapastangan sa mga magulang. Malalaman natin mamaya yung verse na yon. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, araw po ng Diyos, ipangilin nga natin. Ibig sabihin, ilaan natin ang oras na ito. Ako ang inyong Diyos. Idagdag natin ang aklat po ng Efeso. Chapter 6, verse 1 to 3. Sa mundo, ang mundo ay nagse-celebrate ngayon ng Mother's Day. Pero sabi ko nga, paalala sa ating, kasi nga, stricto po ang aking pastor, pero hindi naman talaga siyang stricto. Ang Diyos mismo, kasi nga, kaya nga ang title ng preaching ngayon is God's Honor Above All. We should not, alam mo yun, na iba ang mapaparangalan sa araw na ito. Ang isang suggestion naman po ni Pastor, pwede namang Mother's Appreciation, pero hindi, okay, mahirap kasi sabihin na Mother's Day. Kasi nga sabi nga, kaya nga kahapon, nauna na yung mga simple lang naman, simple tokens for the mothers, hindi lamang kami nag-post. Sa Cagayan de Oro po, ayan, alam ko, patingin naman ang picture na may ibibigay. Kay Nanay Melda, dahil hindi siya sumama ngayon, ipapadala through Shopee. Ano? Okay. Hindi ka pumunta eh. Okay. Simple tokens lang po as appreciation na love naman po natin ang mga mother. Kasi kapag walang mga mother, walang magpapalaki sa mga batang ire. Okay. Hallelujah. Ngayon, sa aklat po ng Efeso, idagdag po natin para po tayo po ay laging mapaalalahanan na tunay nga nakalooban po ng Diyos na igalang ng bawat isa ang kanyang mga magulang. Okay, sa Efeso chapter 6 verse 1, basahin nga po natin, makipagsabay kayo sa akin. Mga anak, basahin malakas. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon, ibig sabihin, susunod tayo sa mga magulang, hindi dahil sila ay mabuti, hindi dahil sila ay matuwid, kundi dahil alang-alang sa Panginoon. Ibig sabihin, alang-alang sa Diyos, sapagkat ito ang nararapat. 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Alam niyo po ba ang pangako na iyon? Makinig. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Kaya anong ibig sabihin ko kanina na may iksi po talaga ang buhay ng mga lumalapastangan sa nanay. Yan po yung verse na basehan. And there are also studies na totoo nga.
pagtagal yung part na nilakastangan niyang magulang, hindi talaga hahaba ang buhay. Isa po yun sa dahilan ng mga early death. Okay. Ano pa? Ang sabi dito, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sabi ko nga, paano po pag yung aking mga magulang hindi naman po nila alam ang katotohanan? At least ipakita pa rin ang paggalang sa kanila. Hindi dahil sila ay tama, igalang sila sa kaparaanan na napapaluguran pa rin ng Diyos. Hindi lang para sa kanila, pero para sa ating mga sarili. Paano sa akin, hindi naman ako laging pumupunta doon, but at least sa isang taon, makauwi man lang ako sa aking mga magulang para maipakita ko lang sa kanila na inaalala ko sila at mahal ko sila. Malayo po sila sa akin. Or kung minsan, hindi naman talaga ako nagbibigay sa kanila, but at least I send at least a gift for them. Kaya nga, hindi rin tama na halimbawa ako na lang example, naglilingkod ako, ibinibigay ko sa lahat sa church, pero kakalimutan ko ang aking magulang. Hindi po tama yun. Andun pa rin yung part na aalalahanin natin sila. Kasi nga, sabi nga, kapag nung bata tayo, pinis-it na tayo. Alam niyo yung pinis-it? Ano yun? Piniga. Alam niyo, ano pa sa salita niyo yun? Ano pa sa Bisaya ang pinis-it? Alam mo yun? Paano pag nung bata ka? Okay, maliit ka, tiniris ka na. Wala na mabuhay ngayon. Kaya nga, andun pa rin yung gratefulness. Kailangan pa rin natin ipakita ang ating gratefulness. Hindi dahil sila, sabi ko nga, hindi dahil sila ikoboy, maayos, mabuti, but we have to give due respect, alang-alang sa Panginoon. Siya po ang may utos nito. Ang pangako ng Diyos sa mga gumagalang sa magulang, of course, kung nasa tamang edad naman tayo at alam natin ang mabuti at masama, at kapag ang sinasabi na nila sa atin, utusan ka ba namang magnakaw, utusan ka ba naman na hindi magsimba, alam mo naman ang tama. Alangan sila naman ang susundin mo. Ang ibig kong sabihin, huwag lang natin silang lapastanganin. Pero sinasabi nga namin sa mga kabataan namin nung tinuturuan, igalan nyo sila. Pero pag pinigilan kayong mag-church, suwayin nyo sila. Bakit? May ama kayo sa langit. At of course, sino ba ang pinakamatakas? Basta sa mga nasa tamang edad na, alam nyo na ang mabuti at masama. Kung ang utos nila ay mali, alam susundin mo. Pero hindi ko mo sila ay mali-mali, hindi na babastusin natin sila, no. Still, pay respect. Pay respect to your mothers. Magpasalamat po sa mga buhay pa ang magulang. Kasi nga, ngayon natuturuan kayo. Hindi po, alam mo yung pangit, kapag nasa kabaong na, tsaka lang magbibigay ng magagandang mga bulaklak. Tsaka lang magbibigay ng mga regalong magagandang damit, tsaka pagpatay na. Gawin po natin ito habang sila ay buhay. Amen. Para pag nasa kabaong na sila, konti na lang ang luha na lang dahil wala na sila, pero hindi na yung regret. Alam mo yung iyak ng regret? Yung iyak ng nagsisisi ka dahil hindi mo ginawa yung tama nung sila ay nabubuhay pa, kayang kalokohan. Yung Mother's Day, once a year lang ba natin i-honor ang mga nanay? We want Pastor Raymond na everyday ipakita natin ang ating paggalang, pagrespeto sa mga magulang. Malaman ko lang na may nagmura sa magulang, kikiritan ko naman. Kaya bida-bida ngayon ng mga mother Okay. Sa mga magulang naman, kung hindi talaga tama, nasa iyo po ang pagdidisiplina. Kung ano ang anak, kasalanan din po ng magulang. Kaya lagi ko ang sinasabi, kung kayo po ay nagkakamali pa, dahil kulang pa kami ng turo, babalik po sa amin yun. Ibig sabihin kami pa rin po ang nagkukulang. Na hindi namin pwedeng expect na alam mo na lahat. Tama ba? At doon tayo sa part ng mentorship, okay? Nagtuturo kami ginagamit ng Diyos para turuan kayo, ibig sabihin, andun pa rin yung accountability. Ngayon, kung ang pangako ng Diyos sa mga gumagalang, sa mga pisikal na magulang, ay masagana,
Ano masagana ba to? Maganda at mahabang buhay. Paano pa po kaya sa ating buhay na Diyos, sa ating Ama, kapag siya ay ating iginalang? Kaya nga, God's honor above all. We have to respect God above all. Ibigay ang pinakamataas na pagrespeto sa Kanya. Kung ang pangako ng Diyos sa atin kapag ginagalang natin ang ating magulang ay maganda, okay, at mahabang buhay dito, ibig sabihin, ang pangako naman niya, kung siya ang ating ginagalang, maganda, of course, at buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Amen! Ayaw niyo ata. Sino ayaw gumalang ngayon sa Diyos? Who in this church doesn't want to honor God? Gusto po natin na sa araw na ito, tumimo ba? Kailangan kong ibigay ang pinakamataas na pagrespeto sa Diyos. God wants and God deserves that honor. Okay. Makipagbukas kayo sa aklat ko ng Matthew, chapter 22, verse 37 to 39. Matthew 22. Matthew 22, verse 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalagang utos. Bakit ito ang the greatest commandment? Kasi kapag iniibig talaga natin ang Diyos ng buong puso, buong isipan, buong kalakasan, buong kaluluwa, ibig sabihin lahat na po, nandun na po yung commandment. Hallelujah. Ang ating pagsunod, hindi ko mo dahil andito ka, nakaupo ka, sumunod ka na. Pero tinitignan palagi po sa atin that piety, yung deep respect na hinahanap ng Diyos na galing sa atin. Paano yun? Ang puso mo nakalinya sa Diyos. Aligned with God. Okay. Pero sabi ko nga, pag may iniibig ka, higit sa Kanya, sa totoo lang yun ang bibigyan natin ng oras eh. Tama po ba? Pero kapag natutunan na natin na isentro ang Diyos sa ating buhay, our heart will be aligned to God. Kaya nga, asaan ang inyong mga puso? Sa araw na ito, i-check nga po natin, nasaan ang aking atensyon, ang aking puso? Okay? Paano natin maibibigay the greatest honor to God? Pinakamataas na pagpaparangal sa Diyos? Paano? Walang iba kundi sa pagsunod. Maraming nagsasabi, Kristiyano ako. Mamaya hanggang nguso lang yun. Hanggang nguso lang talaga. Kasi kapag pagsunod na, ay, marami pa akong labahin eh. Ay, ang daming dahilan. Okay. Pero sa isang umiibig talaga sa Diyos, nakahanda na po ang sumunod. Amen! Amen. Sino dito ang handa ng sumunod? Amen. Kahit mahirap. Amen. Kasi lagi ko namin sinasabi, umpisa pa lang, ang ating buhay pananampalataya is full of challenges. Ibig sabihin, puno po ng pagsubok, puno, okay, ng paghihirap.
Hindi po namin ipinapangako sa inyo na pagkatapos yung tanggapin ng Panginoon Yesus, hayahay na ang inyong buhay. Lalo pang titindi ang inyong problema. Bakit? Galit na galit sa inyo. Sino? Si Diablo. Sino pa? Si Satan. Isa lang yun. Sino pa? Sino pa sila? Mga demons. Okay. Ang Diablo ay isa. Tapos marami pang mga fallen angels. Pero sino pa mga kaaway natin? Ang mga demonyo. Ang mga namatay na wala ng pag-asa. Bakit sila galit na galit? Ikaw, kapatid. You have the very chance na masecure ang iyong kaligtasan. Sila, may pag-asa pa ba? So we do not pray for the dead. Kung mananalangin man tayo sa isang burial, ang ipagpe-pray natin yung mga buhay. Sila pa ay may pag-asa. Kaya ikaw, tapikin mo kay sarili mo. Kurutin mo pa pati. Buhay pa ba? Kung buhay ka pa, mapalad ka. Amen. Dahil believe, sabi ko nga, ito ang chance na gusto ng Diyos na kausapin ka. Ipaalala sa'yo ang kanyang salita ay buhay. Kaya kailangan kang makinig. But if you lose this chance, kapag ito ay binawaliwala mo, ibig sabihin, anong binabasa natin? Ang salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Kaya kapag binabaliwala natin ang salita ng Diyos, walang halaga sa atin ang salita ng Diyos, walang halaga ang Diyos sa atin. Gaano na nga natin pinapahalaga ng salita ng Diyos? Huwag sana po tayo maging katulad ng mga baboy. Ano ang mga baboy? Tapunan mo ng gold. Tapunan mo ng diamond. Anong gagawin? Susubakin lang iyon. Okay. Yun ang gagawin kasi hindi niya alam ang halaga. Hindi niya alam na worth million na yung nasa harapan niya. May hihigit pa ba sa regalo ng Diyos para sa atin? Tanong ko nga. May hihigit pa ba? Pag inoferan kaya kayo, 1,000,000, tatuwa nyo lang ang Panginoong Jesus. Huwag sanang matem kayo, ha? Papaluin ko kayo. Tapos bukas patay ka na. 1,000,000, pero kailangan mo i-denounce ang faith mo in Jesus. 1,000,000, pero kailangan mong talikuran ang iyong pananampalataya. Kapag kayo, ang pera ang inyong mahal, ang pera ang maging inyong Diyos. Kaya nga lagi chine-check ng Diyos ang ating puso. Why do we give our tithes and offering? To check your heart, sa totoo lang. Para makita ng Diyos nasaan ang iyong puso. Nasaan ang iyong puso. Okay. Sa Matthew 15, verse 8 and 9, basahin na natin. Okay. Sabi dito, Matthew 15, verse 8 and 9, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Let us be warned na hindi lahat ng sumasamba ay porke sumamba sa araw na ito, tinanggap na ba agad ng Diyos? Let us check our heart every worship. Let us check our heart. Ang sakit kaya ng paggalang sa akin ng bayan ito ay pakunwari lamang. Ibig sabihin, hindi nakikitaan ng Diyos ng sinseridad. Sapagkat sa bibig, kaya nga, mananampalataya sa puso lamang. Pero wala talaga sa puso, hindi talaga totoo. Okay, walang kabuluhan ang kanilang pagsama. Kaya nga sabi ko, huwag natin nasayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin upang tayo po ay makapanambahan. Hallelujah! Amen. Natunay nga na igalang natin siya. Piliin natin tuktin ang kanyang kalooban. Sabi ko nga sa inyo, hindi madali. Pero, sasabihin ko sa inyo, it will be worth it. Kapag tayo na isipin mo, ikaw ngayon ay haharap sa Panginoon Yesus, masasabi mo ba, nagawa ko po ang iyong kalooban? Can you proudly say to God, kaharap mo siya ngayon, sasabihin mo,
na nasunod ko po ang iyong kalooban. We have to have that boldness. Kaya sabi ko, this is our very chance. Ito yung pinaka-chance natin para masigurado na kikilalanin tayo ng Diyos. Hallelujah! Pupunta po tayo sa Malakay, sa exposition. Sa Malakay chapter 1, actually, bilang lingkod ng Diyos, isa po ito sa laging warning sa akin. Laging paalala din po, lalo sa lingkod ng Diyos. Itong aklat po ng Malakay chapter 1. Basahin po natin sa verse 6. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at nang alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi niyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo sa anong paraan namin kayo nilalapastangan. Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at itanong pa ninyo paano naging marumi ang aming handog. Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa aking na mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang hihahandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa isara na ng isa sa inyo ang pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo, hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa, mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat, ngunit dinudungisan ninyo ang aking pangalan. Sa tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkain walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop sa paghahandog sa akin. Akala ba ninyo itatanggapin ko yon? Sumpain ng sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan, gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawad. Ako isang hari, dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Kung mapapansin natin, ang pinapagalitan na dito ay ang mga hari. Kaya nga sabi ko sa inyo, I myself, bilang lingkod ng Diyos, ay laging napapaalalahanan at medyo nakakapanginig ang salitang ito. Kagabi isip ako ng isip, ano ba ang ituturo ko? Pero hindi mawala-wala sa akin ang God's honor. Ang karangalan ng Diyos ay dapat maitaas. Nahihilo na yung nasa likod mo. Gumagano'n din. Okay. Ngayon, tunay nga po na sa araw na ito, bago po tayo magtapos ng ating pananambahan, naway napaalalahanan po ang bawat isa. Karapat-dapat ang Diyos na maibigay sa Kanya ang kapupurihan. Dito po kasi, nakafocus siya sa physical na handog. Kaya nga tinuturuan namin kayo unti-unti. In offering, sa totoo lang, sabi nga ni Pastor Raymond, pag nag-offertory challenge siya, sa totoo lang, halimbawa, even in the money, okay, meron ka namang malutong, meron kang gutay-gutay. Pero anong pipiliin mong i-offer doon? Yung gutay-gutay o yung malutong? Okay, diba? Doon pa lang makikita nga, diba? Meron ka namang mas maayos dapat na ibigay, pero pipiliin mo yung pan. Kaya nga, God is not a beggar.
Ang Diyos po ay hindi parang nanlilimos, ganun lang. Kaya, unti-unti naman na tinuturuan namin kayo na when giving offering, alam mo yung talagang due respect. May respeto talaga ng dahan-dahan na ilalapag mo siya. Huwag kayong mag-alala, kaya tuturuan namin kayo. Kasi nga, ang pinakamasakit, naghalay ka nga, hindi tinanggap. Diba? Kaya nga sabi niya, subukan nyo nga na mag-alay ng ganyan sa inyong gobernador, tatanggapin kaya? Tatanggapin kaya? Isipin nyo, halimbawa, meron kayong regalo, tapos yung kamay nyo punong-puno ng punong-puno ng tae, tatanggapin kaya ni Mayor? Malayo ka pa lang, baka paalisin ka na. Kasi ang baho mo. Ang ibig kong sabihin, kapag punong-puno ng tae ang ating kamay, punong-puno tayo ng kasalanan. Bakit? Kung napapansin nyo yung sequence ng ating worship, repentance muna bago offering. This is blessing for us. Kasi nga at least makakapag-repent tayo. Makakahingi tayo ng tawad. I-check natin ang ating puso. Meron ba akong kagalit? Kasi nga, di ba, pag meron kang kaaway, okay, may napasaktan ka, di ba, iwan mo muna yung offering mo. Makipag-ayos ka muna bago mo i-offer. Bakit? Para tanggapin ang iyong handog. Pinakamainam kapag tinanggap ng Diyos ang ating handog. Ibig sabihin, ibabalik niya iyon ng blessing. Pero bakit may mga nagbibigay, hindi naman napagpapala? Lagi lang i-check ang puso. Lagi natin i-check ang ating puso. Sincerity in giving. Ang Diyos po hindi namamalimos. Kaya niyang ibigay sa inyo. Higit sa lahat, siya ang may-ari ng lahat. Sabi ko nga, bakit tayo tinuturo ang magbigay? Kasi hindi dapat na mananampalataya lang tayo sa puso. Sabi natin, kaya natin ibigay ang ating buhay. Pero hindi tayo makapag-offer kasi lungaling-galingan. Isa din po sa chinecheck namin, to be a true worker in a church, you must be faithful in giving your tithes and offering. Why? Napakahalaga nun. Paano gagamitin ng Diyos ang isang magnanakaw? Malakay chapter 3, magnanakaw ang hindi nagbibigay. Gusto niyo po bang mabagbansagan kayong magnanakaw? Ayaw po namin iyon. Kasi actually, sa totoo lang, takot ang ibang pastor na magturo nito. Kasi ang notion ng mga members, yan na naman si pastor, kailangan niya ata ng pera. Pero bakit namin ito ituturo? Mahal namin kayo. Ayaw namin kayong manatili sa kahirapan. Ang iba iniisip nila, huwag na siyang magbigay kasi mahirap siya, wala na siyang pera, may ibibigay. I'm telling you, ikaw dapat ang lalong magbigay. Kung wala ka nang maibigay, basahin natin ang Romans chapter 12, verse 1. Hindi lang tayo hihinto sa physical na pag-aaral lang. May gusto pa akong ituro sa inyo, higit sa lahat. Sa aklat po ng Roma, chapter 12, verse 1. Basahin nga po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hallelujah. Higit pa sa ating mga offering na physical, pinakamahalaga ang ating physical na buhay. Kaya nga, love God with all your heart, with all your mind. Isipin mo, sa company, kaya natin mag-effort, kaya stress na tayo, maibigay lang ang hinihingi ni boss. Tama? Lagi natin i-check, mas higit ba ang effort ko sa church o mas higit ang effort ko sa company? Mas higit ba ang effort ko sa pamilya ko, sa sarili ko, o sa church? Para sa Diyos. Lagi natin i-check iyon. We have to give our best to God. Naunawaan ko ang bawat isa. May kanya-kanya tayong buhay. Pero, bilang example po, mula sa inyong mga lingkod,
Alam niyo po ang aming buhay. Pero lagi namin hinihiling, Ama, bigyan mo ako ng kalakasan na magawa ko pa rin ang tungkulin ko bilang iyong lingkod. Alam mo ang aking kahinaan. Pero kailangan po nating magnais na tunay nga na may handog natin ang ating sarili, buhay, at kalugod-lugod sa Diyos. That is why, sinasabi ko nga, God is hiring for workers in the church para matulungan ang kanyang mga lingkod. Kasi dati, di ba, nung umpisa kami lahat tama. Pero tignan mo ngayon, gumagaan din sa parte namin kapag kayo ay gusto nyo na rin na iaalay ang inyong mga buhay. Kasi pare-pareho na tayong bumubuhat. Okay? Hindi na yung isa, dalawa lang nagbubuhat. Pero pag kayo'y nakikibuhat, the burden of this church, ibig sabihin, you are being used by God. Ang mga misyonary, pinapaalalahanan din ng Diyos. Hindi tayo nabansagang misyonary para manahimik. God will use us. Ako po ay naniniwalang hindi nagkakamali ang Diyos ng kanyang appointment. Hindi naman siguro nagkamali ang Diyos na kami talaga bilang kanyang mga lingkod. Tama po ba? Ngayon, sa mga nag-uumpisa naman, this is really a challenge, alam ko. Kasi hindi nyo naman talaga dating ginagawa. Baka, iniisip ko nga, baka may stress na sila sa akin. Pero this is a challenge. Ilang taon na kayo ngayon? Tapos ngayon nyo lang nalalaman ko. Ilang taon ang naubos na hindi nyo naiyari sa Diyos, hindi ba dapat magsumikap kayo ngayon? Amen? Amen. At sa mga bata pa, mapalad kayo mga bata. Dahil nga sa batang edad, matuturuan na kayo ngayon. Amen? Amen. Ayaw ata. Nag-aamen yung mga bata. Sila na kasi daw tuturuan. Okay. Kailangan mo muna maghubog ng teacher ninyo, magti-teacher sa inyo. Okay. Hallelujah. Lagi natin i-check. Doon sa Malakay, talagang nakafocus siya sa alay. Bakit hindi pwedeng bulag, Pastor? Bakit hindi pwedeng mga pangit ang may alis? Diyos siya eh. Tayo nga mismo, sige. Bigyan nyo ang isang tao ng basag na baso para regalo. Okay lang kayo? Tayo nang tatanggapin? Kaya nga kalokohan yung mga nag-gift giving, di ba? Tapos ang ire-regalo, isang isang hollow block ba naman ang pinalo? Parang kalapastangan na naman yun sa tao. Tama. Sa Diyos din po, i-check natin palagi, okay, yes, our offering to God. Lalo po, pag halimbawa na iset natin yung, eto ha, sa pledge kasi, ang pledge, ipinangako natin sa Diyos, kahit pa hindi natin binabanggit yan. Pero pag pinangako na natin sa Diyos na ibibigay natin yun, huwag po natin kakalimutan kasi doon tayo sinisingil ng Diyos. Kaya nga sabi ko, huwag iiwasang mangako. Iiwasan natin mangako kasi pag nangako natin, kailangan natin bilisan din ang ating pangako. Or else magkakasala tayo. But in giving our tithes and offering, it should be normal. Gusto kong ituro sa inyo na gawin natin siyang normal sa buhay natin. Ang ibig sabihin ng normal para hindi na siya masakit. Kasi totoo po, masakit sa una. Alam po namin yan, isipin mo ba naman, tatanggalin mo yung 10%. Pag ikaw ay may 100, magkano nga tatanggalin mo doon? 10 pesos? 100? 100? Tatanggalin mo na 10 pesos, hindi mo siya pera, para sa Diyos yun. Oh. Sabi ko nga sa inyo, meron kaming kakilala, ka-churchmate dati. I-challenge ko na kayo ngayon. Nanalangin siya. Gusto kong mag-tithe ng 100,000. Pag sinabi mo magtatay siya ng 100%, 100,000, magkano ang pera niya? 1 million. Test your faith. Pero kung sa maliit, ayaw mo niyong magbigay ng tithe, ibig sabihin, hindi kayo mapagkakatiwalaan. I'm challenging everyone. Sa maliit na bagay, kung mapagkakatiwalaan ka, sabi ko nga, magsimula tayo sa 100. Kung sa 100 na iyon, mapagkakatiwalaan ka, ibig sabihin, karapat-dapat ka sa mas malaki pa. God is faithful.
Hindi niya po gusto na manatili tayo sa kahirapan. Kaya nga tayo nagkakas out ng kahirapan eh. Nagkakas out tayo ng katamaran. Kasi nga, totoo naman, pag wala kang gagawin, anong gagawin mong anon? Lahat bibilhin, anong gagawin mo? Wala talaga mangyayari. Kailangan kumilos. Kaya tayo nananalangin para matulungan tayo, mabigyan tayo ng karunungan, mabigyan tayo ng oportunidad. And I'm telling you, ang mga wala sa Diyos, mag-iipon, ibibigay yun sa mga nagtatapat sa Kanya. Pero hindi siya magic. We have to be faithful to God. At hindi lamang po sa pera ang pinag-uusapan natin. Pinaka-main point dito. Kasi normal na eh, na kapag ang buong buhay mo sa Romans chapter 12 verse 1 ay totoo na kaya mong ialay ang iyong sarili para sa Diyos, susunod iyon normally. Tama po ba? Ang hirap naman, pastor, bago pa lang kami, paglilingkod agad tuturo mo. Saan ba tayo papunta? Gusto namin kayo mapuno ng kagalakan. Na kung paano namin nararanasan ng kagalakan sa kabila ng mga challenges in faith, ito din po ang nais ng Diyos na inyong maranasan. Amen? Kasi nga, kung hindi nato nalugod ang Diyos, hindi kami pagbibigyan sa panalangin namin na makilala kayo. Kasi kayo po ang aming kagalakan. Pero dapat tagtag na kagalakan. Okay? Testimony. Testimony in faith. I'm telling you. Sa nagtatapat sa Kanya, kami na lang po ni Pastor Raymond. There were times na nagkaka-challenge din kami sa pera. Pero sinasabi ko sa inyo, kailanman hindi kami pinabayaan ng Diyos. Isang kwento, way back 2022, tama? 2021 parang kasi ng November, naka-resign na ako sa company ko. The problem is, walang kapalit sa akin. Pinag-uusapan ako ng president, mag-stay lang muna ako habang sila ay naghahanap pa ng nurse. So monthly na renew ng contract kasi nga monthly, sinusubukang humanap. Hindi makahanap. February, nakahanap sila. Nag-endorse na ako ng February. February, wala na akong trabaho. End na ng February. Ngayon, November, tinanong na ako na ni Pastor Vanny kung gusto ko bang ng position doon. Sabi ko, Pastor, nararamdaman ko po kasi wala na po kami dito sa kalagitnaan ng taon. Hindi ko alam ang mangyayari, pero sinabi ko yun sa kanya, 2021 ng November. Kaya huwag mo po kaming bigyan ng trabaho na mahirap iwanan. Dapat yung madali lang siyang i-endorse. Pero ginawa pa rin kami siya sa, English worship, ako Ilocano, tapos sa kids, tapos siya sa music. Ngayon, nararamdaman ko talaga, so, February, di wala ng trabaho. February, nag-mission na kami sa Aurora, nag-agasto ka na nun. Okay. Tapos, wala na akong trabaho nun. March, nag-mission naman kami ni Pastor Raymond kasi first time namin makauwi sa Isabela ng March, mula 2020, wala, hindi kami nakauwi. So, 2021 ng March, 2022 ng March, tsaka pala kami uuwi doon, so umuwi kami. Hindi nakagasto ulit. Pero thank God, kasi nga, nag-offering din sila doon, ibinalig sa amin yung pamasahe namin pabalik. Okay. Kasi sinasabi ko sa inyo, ang sarap maglingkod. Okay. Ngayon, pagbalik namin, mission na sa Mindanao. Problema ko, wala na akong pambili ng ticket. Sabi ni Pastor Banji, mag-book ka na ah. Paano nga ako mag-book? Wala akong pang-book. Pero hindi ako nagsasalita. Mag-book ka na. Gano'n. Tapos inamin ko na, wala akong pang-book. Tapos, ayun, may ginamit ang Diyos na nagbayad po ng aming ticket. Papunta at pabalik. Wala po akong ginastos sa mission sa Mindanao before. Kasi wala na kami that time. As in, wala na. Kaya nga sabi ko sa inyo, every time nagagamitin kami ng Diyos palabas, greater, i-zero out niya kami palagi para makita namin na hindi kami yung magmamayabang, kundi siya dapat ang maparangalan. Every now and then, even in our marriage, kaya natutuwa din ako sa testimony nila Melissa at Eris, kasi hindi gusto ng Diyos na tayo ang magyayabang kasi nagpakasal kami na dito ang pera namin.
Ganun kami dati ni Pastor Raymond. Nag-set kami ng date kasi nga, alam namin na meron kaming pera. Okay. Ngayon, okay na ba sabihin ko? Okay. May ipon siya. Halos nasa 400 plus Tapos, sinama yung pera ko din. Kalahati. In-invest namin yan. Ang yabang namin dalawa, papakasal na kami, di may pera kami. NS-scam kami. Laga pa, 0. Siyempre, iyak nung isa na nagtipon. Ang problema, naka-announce na kami sa church. Nag-announce na kami, paano mo yun babawiin? Na in-announce mo na. Na-iset na yung date. Na in-announce namin lahat. Umiiyak na kami noon. Umiiyak siya, sabi niya, balikan mo na lang ako pag may pera na ako. Uuwi na daw siya ng Aurora. Ako naman that time, sabi ko, no, pera lang yan. Naniniwala ako ng Diyos ay may gagawin. Amen. Kasi talaga, alam ko yun, pagkukurenta ko na. Kaya nga sabi ko sa inyo, kinasal kami sa CCT sa Tagaytay, 50K lang ang nagasto. Lahat na yun, all in. Binigyan ako ng karunungan ng Diyos, yung suit niya, narentahan, yung gown ko, second hand lang yan. Alam mo yung singsing namin, silver lang yan. Alam, sabi ko, okay lang yan. Ang pinakamahalaga kasi pagsunod. Kasi nga, delikado sa amin, natatagal kami mag-boyfriend-girlfriend, pastor kami dalawa. Pag may ibang pan, yung honor kasi ng Diyos ang iingatan mo. God's honor in us. Bilang lingkod niya. Iba kasi yun na kailangan namin maging magandang ehemplo ba na tutularan na dapat nasa maayos. Kasi iba niya estado. Kaya nga, mabilisan lang kasi nga, iiwasan na yung kasalanan. Ngayon, hindi nangyari iyon. Doon ko nakikita na ang Diyos, gusto niya na siya pa rin ang maparangalan. Kaya nga, doon kami zinero out. Isipin mo zinero out. Pero, alam niyo po ba after that, kasi nangako sa akin ang magulang ko ng 100K. Ayaw nilang ibigay bago ang kasal kasi alam nila, gagastuin ko yun. Hindi po talaga nila binigay. Ibinigay nila after ng kasal. Yun po yung nagasto namin ng 1 year mahigit. Okay. Kasi nagre-renta din kami doon. Ngayon, sa church kami nagre-rent para sa kanila yung pan. Ngayon, ang masasabi ko, sabi ko nga, kung yung nawala noon, kung kwekwentahin ko ang mga binibigay ng blessing, bayad na po. Bayad na po. Naibalik na po yung anumang nawala sa amin. Naibalik na po. Yun, babalik tayo doon sa pandemic, yung sa mission namin sa Mindanao na kung kailan ako walang-wala, tsaka pa ako nakakapag-travel by plane. Alam mo yun? Kasi nga, ang gusto palagi ng Diyos, siya ang ating aasahan. Kaya, kung darating man kayo sa mga part na bakit ganito ang nangyayari sa akin, Pastor, i-check natin palagi ang ating sarili, ano pa bang hindi ko ipinapakumbaba sa iyo? Ano pa ba yung mga iniyayapang ko na dapat kong ipakumbaba sa iyo? Sabi ni Sister Emily, kaya ko namang mag-lead, bakit kaya ganun? Ibig sabihin, ang Diyos gusto pa niyang ibaaba mo pa, talagang iluhod mo pa. Kasi ayaw niya na magyayabang tayo na magaling ako. Ako, alam mo yun? Kasi ugali yun ng Diablo, hindi sa Diyos iyon. Kaya, ang Diyos gusto niya, siya ang maparangalan. Na hindi tayo naglilingkod dahil tayo ay magaling. Kaya sabi ko din, bakit kami zero out? Hindi naman sa zero out, pero parang winash out yung mga pinaghirapan namin sa Aurora. Hindi naman pinapanalangin ko pa rin naman na sana yung mga naituro katuruan sa kanila hindi mawala. Kasi nga, ang nakita ko din naman, ang Diyos gusto niya na ang mga church member na puro na ipipigay niya ay galing sa Kanya. Hindi dahil magaling kaming pastor, hindi dahil masipag kaming pastor, hindi dahil kami nag-effort, pero ang Diyos sinasagot kami na ako ang dahilan, ako ang mapaparangalan. At gusto kong iwanan sa inyo, in every missionary, even in Mindanao, I know you're struggling, but God wants His honor. Hindi tayo bibigyan ng iyayabang natin. Ang
ang blessing na ibibigay niya, hindi yung ipagmamayabang natin sa lahat. Pero ang ibibigay niyang blessing, yung siya ang mapaparangalan. Kaya nga, in everything, subukin natin. Let us step higher. Even in this worship place, gusto kong turuan kayo na kung para sa Diyos, it should be the best. Hindi tayo magsasettle daw sa pwede na. Marami pa tayong i-improve. Unti-unti yan. Hindi naman talaga magic. Pero magsumikap tayo. Amen po ba? Lagi nating isipin sa gagawin kong bang ito, mapaparangalan ng Diyos. Lagi nating i-check ang ating puso. Ang ginagawa ko bang effort na ito, yung pagsisikap ko ba na ito ay para ba sa Diyos o para sa aking niyayabang? We are running the race. Tumatakbo tayo patungo sa katotohanan, patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya lagi po tayong magsumikap. Amen po ba? Amen. Kaya sa pagkakataon nito, tayo nga po ay manalangin. Manalangin tayo. Natuningan na tayo isang kapanin ng Diyos. Gawin niya tayong banal at tunay nga na maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Natunay nga ang ating pagsamba, ang ating mga alay, mga handog ay tunay nga nakatanggap-tanggap sa kanyang harapan. Humingi tayo ng kapatawaran sa mga pagkakataon na hindi natin na ibibigay ang the best para sa Diyos. Let us call the name Jesus 3 times and begin to pray, Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos, Ama na dakila, tunay nga makapangyarihan sa lahat. Ama, sa iglesyang ito, Ama na pinagtitipon mo, Ama, dalangin mo. Kasama ang aming mga kapatiran, joining us online, Father, here we are. Ama, nagdanais, O Diyos, Ama, na maibigay sa iyo ang karampatang pagsamba, parangal sa iyong pangalan. Ama, patawarin mo kami, O Diyos, Ama, sa mga pagkakataon na hindi ikaw ang naparangalan sa aming buhay. Hindi ikaw ang naparangalan sa aming iglesia. Ama, nais namin. Ama, ng pangalan mo, ang salita mo, Diyos, Ama, ay may lathala sa iglesia ito. At tunay nga maibigay namin sa iyo ang mabuhay pagsamba na kalugod-lugod sa iyong harapan. Father, help us, O Diyos, Ama. Patuloy mo kaming turuan, O Diyos, Ama, na makapag-alay ng isang pananamba na tunay nga na tinatanggap mo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Ama, tulungan mo kami, Diyos, Ama, ang aming mga puso, Father God. Search our heart, O Diyos, Ama. Gawin mo ang totoo ang pagnanais ng bawat isa na ikaw ay sambahin. Ama, tulungan mo kami, O Diyos, Ama, Father God. And we pray by the Holy Spirit, inspire us, Father God, to do your will. Ama, itong aming dalangin, O Diyos, Ama, dumedepende lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Hallelujah. Sa pagkakataon po ito, tinatawagan po natin si Pastor Raymond. Tapos lahat nga po ng mga mothers ay pumaharap.